ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nagmahal ang tao, gusto niyang siya lang at walang ibang kahati sa puso ng minamahal nito. Kapag nagmahal ang tao ay kailangang klaro na siya lamang ang gusto. Ikaw kabarangay, kaya mo ba na may kahati sa puso ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Dindo, 55 years old. Isang sumakses na negosyante at isang sumakses na lover. Paanong sumakses na lover? 3 kasi ang girlfriends ko. Huwag kayong magalit agad. Consensual naman po ito. Lahat sila ay payag sa sitwasyon. Isa kasi akong polyamorous. Yun bang maraming karelasyon at may consent yon? Wala po itong kinalaman sa relihiyon ko. Isa akong sagradong Katoliko. Alam ng mga karelasyon ko na pinagsasabay-sabay ko sila. Walang kabit sa kanila. Sadyang karelasyon ko lamang talaga silang lahat. Nagsimula po ang pagiging polyamorous ko noong nagkahiwalay kami ng asawa ko. 25 years old ako noong ikasal. Nagtagal lang ang relasyon namin ng 4 na taon dahil mabilis akong ma-attract sa ibang babae. Pero hindi ko naman siya niloko. Sadyang hindi lang ako makapagpigil na magkaroon ng interest sa ibang babae. Pero hindi ko naman tinutuloy hanggang tingin lang ako. Naging intense ang kagustuhan ko magkaroon ng maraming karelasyon. Kaya nawalan ako ng gana sa asawa ko. Inamin ko sa kanya ang totoo at nagkahiwalay kami. Natagalan bago ako magkaroon ulit ng karelasyon kasi gusto ko na ngang subukan yung maraming karelasyon. Pero walang pumayag. Hanggang sa nakilala ko si Jem, 35 years old, liberated at dating lumaki sa ibang bansa. Kaya komportable akong sinabi sa kanya ang kagustuhan kong masubukan ang polyamory o non-monogamy relationship. Payag siya. Gusto rin daw niyang mag-explore. Kaya pumasok na rin sa eksena ang mga sumunod kong karelasyon na sumabay kay Jem. Sumunod ay si Mela, 30 years old, at ang pinakabago na si Ruby, 25 years old. Parang nagka-crave ako ng bulalo. Order tayo. Saang resto mo ba gusto? Sa Tagaytay. May magdi-deliver kaya mula Tagaytay hanggang dito sa Marikina? Ayoko ng delivery. Pagdating nun malamang masebo na. Hindi na lang ako diniretso. Gusto mo lang palang magtagaytay. Hiya ako eh. O sige, magbihis ka na para bago magdilim andun na tayo. Hindi ako nakakatikim ng bulalo ngayon. Ha? Ang gulo. Kala ko ba gusto mo ng bulalo? Bukas ko pa gustong tumikim ng bulalo. Saktong 5 p.m. yung cravings ko ah. Alas siya. Tara na please. Alanganin ako bukas. May date kami ni Mela. Mansari namin. Oo nga pala. 14 bukas. Happy Mansari sa inyo. Stay strong. Salamat. Ngayon ba ayaw mo talaga? Pwede pa naman tayong umabol. Hindi na. Sa Friday na lang kaya. Nagpapasama naman si Ruby para sa Art Fest sa Makati. Wala na bang ibang araw? Biyernes lang ako available eh. Teka, susubukan kong tawagan si Ruby kung anong update dun sa Art Fest na yun. Hi, Dindo baby. Bakit? Ruby, tuloy ba tayo sa Friday? Oo naman, pero kasama ko yung
yung ibang friends kong Gen Z ha. Okay lang ba sa'yo? Okay lang bang bumawi na lang ako sa'yo sa ibang araw? Gusto kasi ni Jem pumunta sa Tagaytay para magbulalo. Ay, hello kay Jem. Sige, go lang kayo sa Friday kasi naisip ko rin baka hindi ka makarelate sa usapan namin ng friends ko. Bawi ka na lang sa akin bukas. Coffee date tayo. Nako, yun lang. May date kami ni Mela bukas. Mansari namin. Oo nga pala no. 14th pala bukas. Uy, happy monthsary. I-text mo ako kung kailan pa next na available ka. Tapos kung saan mo gustong pumunta. Babawi ako sa'yo, promise. Sige, check ko mamaya sa schedule ko. Sige na baby, may pinapanood kasi akong K-drama ngayon. Ang intense na ng mga nangyayari. Usap na lang tayo later ha. Bye! Love you! Bye! Love you too! Jem, okay na tayo sa Friday. Pumayag na si Ruby na hindi ako kasama sa Art Fest. Hindi ba nakakahiya sa kanya? Siya pa naman tong naunang nagpa-schedule sa'yo. Hindi naman. Okay lang daw sa kanya kasi kasama naman daw niya yung Gen Z friends niya. Baka ma-out of place pa ako ron pag magkakasama kami. Alam mo naman kung anong henerasyon ko. Baka magmukha kang babysitter pag kasama mo sila. Grabe to. Ganun na ba ako katanda sa paningin mo? Ang hot nga ng edad mo eh. Halika nga rito, Daddy. Palambing ang baby mo. Ang bilis bumawi ah. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Papakainin talaga kita ng maraming bulalo sa Tagaytay sa Friday. Ang swabe lang ng relasyon ko sa 3 girlfriends ko, hindi ba? Feeling ko ay maraming mga lalaki ang naiinggit sa akin. Paano ba naman ay 3 understanding at submissive na girlfriends ang meron ako? Lahat sila ay magaganda at sexy. Bonus pa na marunong makisama at malawak ang pag-iisip. Kahit medyo magkakalayo rin ang edad nila, hindi rin yon naging sagabal para magkaintindihan sila. Close na nga silang 3 dahil may times na magkakasama naman kaming 3 kapag pare-parehas na bakante ang mga schedules namin. Lahat ng kailangan nila ako rin ang gumagastos. Kumagay good provider ako sa kanila. Isa yon sa mga dahilan kung bakit nag-stay din sila. Palibhasa lahat sila ay may daddy issues. Mga tatay na inabandona sila nung mga bata pa lamang sila. Kaya nakahanap din sila ng daddy image sa akin. Marami ang nanghuhusga sa relasyong meron ako sa kanila. Kasi pinopost ko rin sila sa Facebook. Proud ako. Pero binabash nila ako kaya nag-uusap-usap kaming 4 na maging low-key na lamang kami sa social media. Paraan ko na rin yon para proteksyonan ng mga mahal kong girlfriends. Actually, ideyang ngayon ni Mela, ang ikalawa kong girlfriend. Isa siyang public school teacher kaya malakas din yung suggestion niyang huwag naming ilantad masyado sa social media ang relasyon namin dahil ayaw niyang may hindi magandang maisip sa kanyang mga estudyante niya. Lalo na yung mga magulang na mga estudyante niya. Tulad ni Jem, malawak din ang pag-iisip ni Mela. At ang maganda pa ay lagi rin niya akong pinoproteksyonan sa mga taong gusto akong husgahan. Papa Dudut. Masarap tong in-order kong fresh oyster. Gusto mo ba? Nako, pass. Alam mo namang sensitive ang sikmura ako. May meeting pa naman ako bukas. Ay, oo nga pala. Sorry. Yung gift ko pala sa'yo sa mansari natin, nasa kondo ha. Naiwan ko kasi. Sorry talaga, hindi ko nadala. Nagmamadali na kasi ako eh. Okay lang yun. Ano ka ba? Alam mo namang hindi ako mahilig sa regalo. Hindi ko naman love language yan. Oo nga pala. Quality time ang love language mo. At consideration. Ha? May bagong love language na pala? In-update ng mga Gen Z. Gusto ko, i-consider mo pa rin ako sa mga plano mo o desisyon. Kahit 3 kaming karelasyon mo. Lagi naman, di ba? Alam nyo namang kinakausap ko kayo isa-isa kung may mga gagawin akong desisyon. Kino-consider ko rin syempre ang mararamdaman nyo. Alam mo yan. Alam nyo lahat yan. Alam ko naman. Gusto ko lang uli ipaalala. Hindi ko yung nakakalimutan, no?
Kaya nga ang swerte ko sa'yo eh. Kasi kahit 3 kaming karelasyon mo, hindi mo pa rin nakakalimutan ang responsibilidad mo sa akin. Time management lang yan. Tsaka maraming pera. Hindi ka naman pwedeng pumasok sa ganitong klaseng relasyon kung butas ang bulsa mo, di ba? Siyempre, kailangan kong i-provide ang needs nyo. Lalo sa mga date natin. Ay, ang swerte lang talaga naming 3 sa'yo. At swerte rin ako sa inyo, no? Sobrang understanding nyo. Hindi ko alam kung bakit ako binagsakan ng ganitong biyaya. Tumatawag si Ruby. Sagutin ko lang ha. Hello, Ruby? Hello, Dindo? Tapos na ba kayo sa monthsary date nyo ni Mela? Hindi pa. Kakasimula pa lang namin. Na-traffic kami kanina eh. Bakit? Bored kasi ako ngayon eh. Nag-cancel yung friends ko, nandito ako sa mall ngayon. Ayokong mag-isa. Padalan kita ng pera pang shopping mo. Ayoko ng pera. Gusto ko ng kasama. Teka, kakausapin ko si Mela. Mela, si Ruby nagpapasama sa mall. Nag-cancel daw friends niya sa gala nila. Papuntahin mo na lang kaya siya rito para safe siya. Ang fragile pa naman ni Ruby. Baka kung ano pa mangyari sa kanya. Okay lang sa'yo, nakasalo natin siya sa date natin. Okay lang. The more, the merrier. Sige, sasabihin ko sa kanya. Ruby, pumunta ka na lang daw dito sa restaurant kung asan kami ni Mela. Pero monthsary date nyo ngayon. Ayoko maging third wheel, nakakahiya kaya. Siya nga ang nagsuggest. Nagwo-worry siya sa'yo. Alam kasi niyang mahina akong person. Yan nga rin ang sabi niya. O ano, ibubuk na kita ng masasakyan ha? Isasend ko na rin sa iyo yung menu nila rito para maka-order na ako. Okay, sige. See you. Love you. Pakisabi kay Mela, love na love ko siya. Love you too. Ingat ka. Send mo sa akin yung location mo para mabuko na masasakyan mo. Okay po. Pumayag si Ruby? Oo, ibubuko lang siya ng masasakyan. Thank you Mela ha. Para saan? Sa pagiging understanding at caring mo. Kaya mahal na mahal kita eh. Love you. Love you too. Nakatitig lang ako kay Mela at sinusubukan kong tignan kung kaplastikan lang ba ang pinakita niya sa akin. Pero naramdaman kong sincere siya. Gusto niya talagang makasama rin si Ruby. Kilala na rin halos niya si Ruby at ang mga hilig nito. Siya na nga rin ang nagsuggest ng orderin ni Ruby at pumayag naman si Ruby dahil yun daw ang gusto niya. Nakakatuwang pagmasdan kung gaano nagmamahala ng mga girlfriend ko. Nang makarating na nga si Ruby sa restaurant, una pa niyang niyakap si Mela kesa sa akin. Mas kinumusta pa niya si Mela at mas nakapag-usap pa silang dalawa. Akala mo'y date nila yon. Munti ka na ako ma-out of place, pero ayos lang. Ang saya lang sa kalooban na makita silang masaya. Mas naging masaya ang monthsary date namin yon ni Mela. Panay na kasi ang tawanan namin. Bentang-benta kasi ang jokes ni Ruby sa amin ni Mela. Masiyahin talaga at little sunshine kung may tuturing namin si Ruby. Ang sarap niyang alagaan at mahalin. Kaya nga kahit malaki ang agwat ng edad niya sa akin ay ayos lang. Nagkakaintindihan pa rin kami. Mature din siyang mag-isip kaya nga pumayag din siya agad sa relasyong yon. Aware na raw siya sa ganong klase ng relasyon base na rin sa mga kwentuhan ng mga kamag-anak niyang nasa ibang bansa at liberated. Kaya hindi natagalan ang pagpapaliwanag ko sa kanya noong time na nililigawan ko pa nga siya. Gusto rin daw niyang masubukan at so far ay wala naman siyang naging reklamo dahil tulad ng sinabi ko, lahat ng kailangan niya na ibibigay ko. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin kina Jem at kay Mela. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kung schedule lang naman ang pag-uusapan, baka nagtataka na rin kayo kung paano ko nahahandle ang oras ko sa 3 karelasyon ko. May oras pa ba ako para sa kanilang lahat? May oras pa ba ako sa sarili ko?
Sa negosyo ko, sa pamilya ko. Lahat ng sagot sa mga tanong na yan ay oo. Magaling ako mag-schedule ng oras. Inayos ko talaga ang schedule naming apat para patas ang hatian sa akin. Inalam ko ang schedule ng bawat isa. Kung kailan sila madalas free, doon ko ina-adjust ang schedule ko. Aaminin ko nung una syempre hindi yon ganong kadali pero nakasanayan na lang din. Hinahanap-hanap na ng katawang ko ang nakasanayan kong schedule. Maganda nga rin na madalas puno na ang schedule ko para hindi na ako makapag-isip ng mga hindi mga magaganda. Iwas overthink kumbaga. Isa yon sa advantages na meron kang 3 karelasyon na kumukuha ng halos lahat ng oras at atensyon mo. Nawawalan ka ng oras para mag-isip ng mga negative na nangyayari sa buhay mo. Lagi ako naaaliw sa presensya nila. Wala tuloy akong stress masyado na nararamdaman maliban sa negosyo ko. Dadaan lang saglit ang stress na yon sa trabaho. Tapos makakalimutan ko na kaagad. Paano ba naman kasi meron akong 3 karelasyon na nagpapagaan ng lahat ng problema ko? Sa konting lambingan lang nila at pag-aalala, nababawasan na ang bigat kaya mas lalo akong nagpupursige na magtrabaho para masuklian ko ang lahat ng mga ginagawa nilang suporta at ibinibigay na pagmamahal sa akin. Kung ako lang talagang mag-isa, hindi ko yon kakayanin. Alam siguro ni Lord yon, kaya pinayagan niya akong humakot ng 3 supportive and understanding na mga karelasyon. Paborito ko talaga rito sa Binondo. Ang sarap ng pagkain. Heaven! Kaya nung niyaya niyo ako ni Dindo, umuo agad ako. Panalo yung asado nila rito, di ba Dindo? Kahit saan pa tayo kumain, basta kasama kayong 3, masarap lahat. Busog palagi. Bakit kasi hindi sumama si Ruby? Sayang naman. Kumpleto na sana tayo ngayon. Tama. Di sana narinig pa niya ng buo itong pangbobola ni Dindo sa atin. Tinatapos pa raw niya yung K-drama na pinapanood niya. Ang dami na raw kasing spoiler sa Facebook. Ay, gets. Lagi ko nga nakikita yung rants niya sa Facebook tungkol dyan sa mga spoiler. Nakasad react nga ako madalas sa mga post niya para ipakita yung support ko. Yung bunso pa naman nating yun, pet peeve talagang spoilers ng K-drama. Nakakamiss tuloy kasama si Ruby. Ilang araw na siyang hindi nagpapakita sa akin Iba kasi kapag nahook ka na sa K-drama, ang hirap ng bitawan ng cellphone mo. Umabot din ako sa ganong phase buti nga at natigilan ko. Paano mo natigilan? Wala nung nakilala ko si Dindo. Hindi ko na kailangan kiligin sa mga K-drama kasi nakahanap na ako ng real life opa. Sino ngayon ang magaling mang bola ha? Kinilig ang sikmura ako ron Hindi ko alam kung dala ba ng betsin na nakain ko o dahil lang sa sinabi mo, Jem. Teka, competitive ako. Wait ka lang, Jem. May pangbobola rin ako kay Dindo mamaya. Magpapatunaw lang ako saglit. Ay. Okay ka lang, Jem? Ang lalim ng hugot ng buntong hininga mo ron May problema ba? Wala naman. Tigilan mo nga ako. Kilala na kita. Kwento ka na, andito kami ni Dindo para sa'yo. Kasi ang saya ko lang kapag kasama kayo. Lalo pa pag andito si Ruby. Nasisenti ako lalo nang pagpauwi na ako sa apartment ko. Tapos mag-isa na lang ako ulit. Mag-isa rin ako sa apartment ko at gets ko yung sinasabi mo. Malungkot talagang maging mag-isa. Wag na kayong malungkot. Pati ako nahahawa sa inyo Balik tayo sa usapang betsin. Ay, okay. Malungkot na nga kayo. Ano bang magagawa ko para maging masaya ulit kayo? Wala naman. Lilipas din to. Ganito talaga ako minsan kapag sobra yung saya. Biglang susundot yung lungkot. Weird, diba? Hindi yan weird. Minsan kasi sa sobrang saya natin, bigla tayong kakabahan na baka may bawi. Baka biglang parating na uli yung lungkot. Kasi hindi naman palaging masaya, di ba? Kaya tuloy ayun. Minsan nakakatakot ng maging sobrang masaya kasi pwedeng bawiin sa'yo yun anytime. Naisip ko lang ngayon. Ewan kung papayag kayo ha.
Gusto nyo bang magsama-sama na lang tayo sa kondo ko? Magli-live-in tayong apat? Oo, matagal ko na rin naiisip yun na i-suggest. Kaya lang, baka hindi pa kayo ready. Pero parang sign na tong usapan natin na ituloy ko na nga. Kahit ako rin kasi, nalulungkot kapag hindi ko kayo nakakasama pag-uwi. Ang bilis ko lang kayo mamiss. Naisip ko rin yan. Kaya lang nahihiya ako i-suggest. Parang ang kapal kasi ng mukha ko pag ganun. Ako rin. So payag na kayong dalawa sa pagli-live-in natin? Oo! Si Ruby na lang ang kailangan para makulayan na tong drawing natin. Teka, tatawagan ko siya. Hi, Dindo! Ruby, may good news kami para sa'yo. Ready ka na ba? Binabalita ko na nga kay Ruby ang plano namin ni Jem at Mela na magsama-sama na sa kondo. Agad namang pumayag si Ruby at gusto rin daw niya ang ideya na yon. Malaking tipid yon sa kanya lalo't hindi na siya uupa pa. Makakapag-abot na raw siya ng mas malaki sa mga magulang niya. Natuwa naman sina Mela at Jem sa sinasabi ni Ruby. Yun lang naman ang siselyo noon sa usapan namin. After noon ay nagsabi si Ruby na susunod siya sa amin sa Binondo para mapag-usapan namin ang planong pagli-live-in. Wala pang isang oras, nakarating na nga si Ruby. Mas naging maayos ang usapan dahil 3 na silang kaharap ko ng mga oras na yon. Lahat sila ay masaya. Nagyakapan pa nga sila dahil yun daw ang pinakamagandang plano na nailabas nila. Inabot na nga kami ng ilang oras pa sa Binondo dahil napasarap na nga sa pagkain, napasarap pa sa usapan. Ilang buwan ang inabot bago tuluyang nakalipat ang 3 karelasyon ko sa bahay. May mga inayos pa rin kasi sila sa dati nilang inuupahan. Kasabay noon ay pinagbebenta na rin nila ang mga appliance nila na hindi nila pwedeng isiksik sa kondo. Damit lang at ibang gamit pang babae ang dinala nila sa paglipat nila. Alam naman kasi nila na kumpleto ako sa appliance at ibang gamit. At nangako ako sa kanila na kung hindi pa sapat ang mga gamit ko, ipagbibili ko sila oras na makasettle silang 3 sa kondo. Sa unang Sabado na magkakasama kami sa sala, masaya kaming nag-uusap-usap. Kahit puyat kaming 4 dahil nga napasarap sa kwentuhan noong isang gabi, ay makikita mong puno pa rin kami ng enerhiya sa katawan. Kahit ako nga mismo na may edad na ay sinusubukan ko pa rin makahabol sa usapan at harutan nilang 3, Papa Dudut. Gusto nyo bang ipagtimpla ko kayo ng kape o umorder na lang ako? Huwag na. Baka mamayang gabi hindi na naman tayo makatulog. Gusto na naman yata ni Dindo magpuyat eh. Nasusulit niya ang pagpupuyat kasi nilalambing natin siya eh. Enjoy na enjoy siya sa cuddles. Sobra nyo naman akong i-judge. Baka lang kako gusto nyong sumigla ulit kaya nag-offer ako ng kape. Parang palobat na kasi kayo. Mukha pa ba kaming lowbat para sa'yo? Para na nga kaming kitikiti sa likod oh. Fully charged pa kami. Kumalma na lang muna tayo dito sa sala. Ayos naman kami, Dindo. Baka mabore kayo ha? Sabihin nyo lang kung anong kailangan kong gawin para mapagsilbihan ko kayo. Gusto nyo, pwede ko pa kayong sayawan habang naka-boxer shorts na butas. O mas maganda ata kung walang boxer shorts. Mas matapang pa yun na pampagising kesa sa kape. Huwag nang masyadong aligaga, Dindo. Tama naman si Jem. Kumalma ka lang please, ayos lang talaga kami. Hindi mo kailangan sumayaw na naka-boxer shorts lang. Mamayang gabi na lang, pampatulog namin. Ano palang gusto nyong gawin kung ayaw nyo akong makitang sumayaw? Chill lang. Umupo lang sa sala, tumulala sa bintana. Ay, perfect. O kaya pwedeng manood tayo ng pelikula. Ayoko manood. Ayoko nang maingay ang background. May gusto sana kasi kung panoorin. Feeling ko magugustuhan niya yon. Hinaan na lang natin yung volume para hindi maingayan si Jem.
Ayoko rin ng maingay na background. Chill na lang talaga. Ang ganda pa naman ng liwanag sa labas oh. Ang sarap tumulala. Mamayang gabi mo na lang panoorin yung movie na sinasabi mo, Ate Mela. Maka Ate Mela naman to? 5 years lang naman tanda ako sa'yo. Saka babyface ako, no? Kahit babyface ka, mas matanda ka pa rin sa akin. Char! Uy, wag ganyang biro, Ruby ha. Mas matanda ako sa inyong dalawa kaya ang off ng joke na yan. Ay, sorry. Joke lang naman talaga yun eh. Gets ko naman. Sorry po ulit. Order na lang kaya ako ng pizza. Lantakan natin habang nagchichill dito sa sala. Masarap tumulala kapag busog ang tiyan. Alam mo namang hindi ako kumakain ng pizza. Pero ako gusto ko. Hindi naman ako napagbigyan sa panonood ng movie. Pagbigyan niyo na ako sa pagkain. Suportahan kita sa pizza, Mela. Bilang pagsorry ko sa pagtawag sa'yo ng ate kanina. Pinaalala mo pa, Ruby. Kinalimutan ko na nga eh. Oops, sorry. Hindi ko sinasadya. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Kailangan nyo ng kape. Sumasahid na ang mood nyo. Mamaya nga, wag na tayong magpuyat. Matulog na tayo ng maaga. Ayos lang kami, Dindo. Ganito talaga kami mga babae. Minsan may toyo. Umahapaw nga ang toyo ko ngayon eh. Ewan ko ba? Siguro malapit na ang period ko. Ako rin eh. Irregular ka rin ba, Jem? Oo. Sa mood ako bumabase kung malapit na ang red days ko. Pare-parehas pala tayong irregular. Kaya ang lakas ng tagas ng toyo sa atin eh. Good luck sa'yo, Dindo. Mukhang malulunod ka sa toyo namin once a month. Ipag-pray ka na lang namin. Kasi wala na kaming magagawa sa hormones namin eh. Or mag-out of town ka na lang kapag malapit na ang dalaw namin. Para marked safe ka sa bagyong toyo. Order na talaga ako ng kape. Bahala kayo kung ayaw niyong sumabay. Aaminin kong medyo nakaramdam ako ng takot nang marinig ko ang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Yun kasi ang unang beses na narinig ko na nagkokontrahan sila. Sa ilang taong ko na kasi silang nakasama ay hindi naman sila ganoong kung umasta. Mabuti na lang at mabilis na ubos ang toyo. Mabilis na naapula ang apoy. Nagbalik na ulit sa masayang usapan. Pero kabado pa rin ako at palaging nakabantay. Ayokong magtalong muli sila at lumalim yon. Ako kasi ang kawawa. Ako ang dapat nasa gitna. Pero sa unang beses na nag-overthink ako ay malamang kapag nagtalo-talo sila. Tatanungin nila ako kung kanino ako papanig sa kanila. Ayoko namang may panigan, alam kong sasama ang loob ng mga hindi ko pipiliin. Hindi pa man din yon nangyayari pero kabado na ako kung sakali. Napansin nila ang pagkabahala sa mukha ko. Nagtanong sila at sa unang pagkakataon, napilitan akong magsinungaling. Sinabi kong may iniisip lamang akong bagong pakulo sa negosyo ko. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ako sa kanila para kunwari ay lalabas muna para puntahan ang negosyo ko. Pero ang hindi nila alam, lumabas lamang talaga ako para magpahangin. Nagtungo ako sa paborito kong coffee shop at doon nagpakalunod muna sa kape. Habang nakatulala at iniisip kung tama ba ang naging desisyon kong i-live-in ang tatlong girlfriends ko. Wala akong nakuhang sagot ng mga oras na yon. Pero sapat na sa akin na nasayaran ng kape ang sistema ko. Kahit papaano, na-relax ako at mas nag-lean sa positibong mangyayari ngayong kasama ko na silang tatlo sa iisang bubong. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan nga ng mga araw ay hindi ko na maintindihan kung saan ako lulugar. Totoong masaya na nakakasama ko na sa iisang bahay ang mga karelasyon ko. Kakaibang lambing, harutan at suportahan ang nakukuha ko sa kanila. Parang ang sarap umuwi palagi, lalo't alam mong may nakaabang na sayo sa pinto. Kaya lang ay hindi naman masaya palagi ang makasama silang tatlo sa iisang bubong.
Maraming araw din na nai-stress ako sa kanilang paiba-ibang mood. Iba talaga ang toyo ng mga babae. Lalo na't nagsasama-sama pa silang tatlo. Kita ko kung paano sila mag-away-away. Kita ko kung paano sila magkatampuhan at damay ako roon palagi. Kahit sinong lalaki ay mababaliw sa ganong sitwasyon. Sobrang na-stress ako pero hindi ko na lamang pinaparamdam sa kanila. Ayaw kong magatungan pa ang toyo nila kapag pinansin ko na yung mood nila. Bigla ko ngang naalala ang dating asawa ko. Malala rin ang toyo noon pero at least siya lang ang iniintindi ko noon. Hindi katulad sa kasalukuyang sitwasyon ko na tatlo ang kailangan kong intindihin. Alam kong wala akong karapatang magreklamo dahil una, ako naman ang nagsuggest na magsama-sama na kaming apat at gusto ko naman talagang makasama na sila. Wala naman akong ibang gustong makasama sa isang bubong kundi silang tatlo lang. Kaya hindi ko na rin pinatagal pa. Naisip ko na lang na siguro ay kailangan ko lang talagang mag-adjust. Mahigit 6 na buwan pa lang naman kaming magkakasama. Nagkakapaan pa talaga ng ugali. Sinubukan kong palawakin pa ang pasensya ko hanggang sa isang araw. Kakauwi ko lang ng bahay nang marinig ko ang pagtatalo nilang tatlo habang nasa hallway ako ng kondo. Pinakamatinding away nilang tatlo yon, Papa Dudut. Ang sinasabi ko lang sa'yo, Ruby, maging masinop ka man lang sana. Kababae mong tao ang dumi mo sa bahay. Huwag mo kong sinisigawan. Nanay ba kita? Hayaan mo lang lahat ng dumi ko dyan. Aayusin ko pagkatapos kong manood nitong K-drama. Alam mo na ngang nirarush ko na tong tapusin para makapaglaban na agad ng bedsheets at tuwalya natin. Pero inuunahan mo pa ako ng pagbubunga nga. Ruby, hindi naman dapat ganyang makipag-usap. Gusto lang naman namin sana na matuto ka maging masinop sa kalat mo. Alam ko namang makalat ako. Pero kung makapagsalita kasi tong si Mela, akala mo baboy na ang tingin sa akin. Dapat nga hindi kay kumpara sa baboy eh. Mas malinis pa yung tulugan ng baboy kesa sa'yo. Wow, nagsalita naman tong Reyna ng kalinisan. Eh hindi ka nga maayos magkusot ng panty mo? Kala mo ba hindi ko nakikita kapag nakasampay na yung mga panty mo? Kita pa rin yung mga bakas. Ew! Sino ngayon ang dapat ikumpara sa kulungan ng baboy? Aba talaga? Ano ba nangyayari sa inyo? Rinig na rinig sa hallway ang mga bibig nyo. Yung mga katabing unit natin, nagsilabasan na para makiusoso sa inyo. Pinagsasabihan lang namin si Ruby. Masyado kasi siyang makalat eh. Masyado ka namang nagmamalinis, Aling Jem. Tignan mo nga yung cabinet mo, ni hindi mo matupi ang mga damit mo. Aakalain mo mga damit pa rin sa labahan sa sobrang gulo. Konti na lang talaga, Ruby. Nagtitimpi na lang ako sa'yo ha. Ako na nga lang umaawad sa inyo, ganyan ka pa sumagot sa akin. Isip bata ka pa rin talaga. Teka nga lang. Isip bata ako? Kasi ako naman ang pinakabata at pinaka-fresh sa inyo. Nilaban pa talaga ang pagiging fresh? Hoy! Kahit ikaw ang pinakabata rito, dahil sa kadugyutan mo sa katawan, ikaw yung nag-aamoy lupa. Hindi lang basta-basta lupa ha? Amoy lupa na pinagdudumihan ng mga aso't pusa. Awat na nga kayo, please. Huwag na kayo mag-away. Mela at Jem, huwag nyo na lang puntirehin masyado tong si Ruby. Belat nyo mga hindi na fresh. At ikaw naman, Ruby. Huwag mo sabihin kakampihan mo sila, Dindo. Nakita mo na nga pinagkakaisahan nila ako. Wala akong kinakampihan sa inyo. Dapat nga kami kampihan mo, Dindo eh. Ang iniisip lang namin maturuan ng leksyon tong si Ruby. Masyadong burara. Palagi na lang nagkakalat dito sa kondo. Buti sana kung nililigpit niya yung kalat niya eh, pero kami pa itong nag-aayos. Hindi naman kami tumira rito para gawing kasambahay ng batang yan. Ako na lang ang mag-aayos para hindi na kayo magkagulo. Hindi mo nakikita yung point namin ni Jem, Dindo eh. Hindi matututo yung si Ruby kung sasanayin mo sa ganyan. Dapat malaman niya na sa bahay na to, patas-patas lang kaming tatlo. Hindi siya ang prinsesa rito. At mas lalong hindi kami ang kasambahay niya. Hurt ba kayo? Kasi ini-spoil ako ni Dindo. Ruby, hindi ka nakakatulong. Hindi kami na-hurt o naiinggit, Ruby. Naiinis kami kasi bulag ka sa kaburaraan mo.
Kahit sino makasama mo sa bahay, walang magtatagal. Kung ganyan ang ugali mo, tandaan mo yan. Natiis naman ako ni Dindo. Anong sinasabi mo dyan, Jem? Lumabas na nga muna tayo, Jem. Hindi tayo mananalo sa taong ayaw makita yung mali niya. Nagsalita naman yung puro tama ang ginagawa. Hoy, hindi pa tayo tapos, Ruby. Dindo, pagkalabas namin ng kondo, pagsabihan mo yung batang girlfriend mo, ha? Hindi na ako natutuwa sa pagmumukha niyan. Konti na lang, kakataming ko na yan. Bye mga ate. Tara na, Jem! Nakita mo na kung paano nila ako pinagkaisahan. Hindi ka ba naaawa sa akin? Huwag ka nang umiyak. Magpakalma ka rin tulad nila. Gusto mo rin bang lumabas muna para makapag-relax? Ipagbubuk kita ng masasakyan kahit saan mo gustong pumunta. Hindi mo ako sasamahan? Ayaw mo bang kasama akong mag-relax? Kasi syempre, di ba? Dapat may alone time ka rin para mas makapag-isip-isip ka ng tama. Hindi naman yun yung kailangan ko eh. Kailangan ko na damayan mo ko. Kailangan ko ng kakampi. Kakampi naman kita, di ba, Dindo? Baby? Hanggat maaari, ayokong may kampihan sa inyo. Kasi pare-pareho ko kayong mahal. Pero ako ang paborito mo, di ba? Yun naman ang lagi mong sinasabi sa akin kapag tayong dalawa lang ang magkasama. Ako ang pinakamalambing, ang pinakamasarap kasama, di ba? Aminin mo. Sobra nga ang lambing mo. Kaya alam. Sabi na eh. Pinatulan mo lang ako kasi bata ako. Pangyabang mo lang ako. Hindi totoo yan, ha? Kung hindi totoo, bakit hindi ako ang piliin mo? Ayokong may kinakampihan sa inyo. Gusto ko maging patas palagi pagdating sa inyong tatlo. Alam ko namang normal lang na magkaroon ng pagtatalo sa pagitan yung tatlo. Magkakaayos din kayo. Tingnan mo mamaya, pagbalik ni na Jem at Mela, kalmado na sila. Ang ibig kong sabihin, piliin mo na ako. Ako na lang kasing mag-isa. Wala ka naman nang hahanapin pa pag ako ang kasama mo. Kung ano ang kayang gawin ni na Jem at Mela, kaya ko pang higitan. Pag nawala na sila rito, wala ka ng ibang sakit ng ulo kasi wala na akong makakaaway. Kung gusto mo nga, kukuha na ako ng kasambahay. Ako pang magbabayad para laging malinis ang bahay. Hindi natin kailangan sina Jem at Mela. Mas makakatipid ka kung ako na lang. Nagulat ako nang isuggest ni Rubin na piliin ko siya. Na siya na lang mag-isa. Ni minsan ay hindi yun napag-usapan at iniisip ko na lamang na masyado nang nadala ng emosyon si Ruby mula sa away nilang tatlo. Niyakap ko si Ruby dahil wala akong ibang maisagot sa kanya. Nakahalata naman siya at saka sinuntok ang dibdib ko sa inis. Hindi ako nakapalag noon, nagmadali siyang lumabas ng kondo. Hindi ko naman siya pinigilan. Gusto ko rin na umalis na muna siya para makahinga naman ako mula sa stress. Nag-text na lang ako na mag-ingat siya kung saan man siya pupunta. Hindi naman niya ako nireplyan. Nang masolo ko na ang kondo, doon ako nakahinga ng maayos. Pinagmasdan ko ang kabuuan ng kondo ko. Nakita ko kung gaano karaming naidagdag na gamit na hindi ko naman gusto. Minimalist lang ang habol ko sa kondo. Pero nang dumating silang tatlo, kung ano-ano ang pinagbibili nilang gamit sa bahay. Sumikip tuloy tignan ng kondo. Ang masakit pa ay lagi pang magulo na nakituloy bigla ang utak ko sa kakaisip. Nakatulog ako sa sala kakahintay sa kanilang tatlo na makauwi. Nagising na lamang ako bandang 7:00 ng gabi nang dumating na sina Mela at Jem. Mukha namang hindi na sila galit pareho. Nilapitan nila akong dalawa sa sofa kung saan nila ako nadatnan. Malambing ang mga itsura nila. Wala na ang galit na nakita ko sa mga mukha nila kanina. Napanatag ako kahit papaano. At pagkatapos noon ay kinausap nila akong pareho. Seryoso ang mga mukha nila. Napaupo ako bigla. Medyo kinabahan ako pero pinakinggan ko pa rin sila. Wala pa noon si Ruby.
Pero nang i-check ko ang phone ko ay nag-message ito at sinabing sa parents niya muna siya matutulog. Babalik na lang daw siya kapag nakapag-decide na ako sa suggestion niyang siya na lang ang piliin ko. Nasaan si Ruby? Umalis. Doon daw muna siya sa bahay ng parents niya. Good. Kailangan natin mag-usap ngayon habang wala pa si Ruby. May problema na naman ba? Alam mo namang hindi pa tapos ang issue namin kay Ruby, 'di ba? Lumabas lang kami para magpakalma ni Mela. At mapag-usapan kung ano yung pwede natin gawin kay Ruby. Gawin kay Ruby? Gusto namin na paalisin mo na siya rito. Hindi naman siya nakakatulong eh. Aminin mong siya ang pinakamalalang ugali rito. Palibhasa bata pa at hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Saka tingnan mo naman tong kondo. Napakarumi palagi. Nagtiis kami ng ilang buwan na nagliligpit ng mga kalat niya. Pero ngayon suko na kami. Palala na siya ng palala eh. Walang makakatiis sa ugali niya. Pagsabihan na lang. Nakita mo naman kung ano nangyari kanina, di ba? Hindi na siya nadadaan sa pakiusap. Kailangan na niyang umalis dito. Pero… Alam ko na pamahal ka na sa kanya. Pero hindi naman siya ganun kalaking kawalan. Andito pa rin naman kami ni Jem. Tutulungan ka namin makamove on sa kanya. At kung sakaling hindi pa kami sapat, kami na lang mismo ang maghahanap ng kapalit ni Ruby. Kung gusto mo pa rin ng batang katulad niya, marami kaming rereto sa'yo. Ang kaibahan lang, malinis na yon at marunong makisama. Para hindi na nagkakagulo rito sa bahay. Para rin sa'yo tong ginagawa namin. Tama si Jem. Marami pang ibang babae dyan. Pero iba pa rin si Ruby. Bakit ba may pakiramdam ako na hindi totoo yung sinasabi mo na patas ang pagmamahal mo sa amin? Sobrang patas ng pagmamahal ko sa inyong tatlo. Kaya nga ayoko na may naaagrabyado kahit isa man sa inyo. Nagpapalusot ka na lang eh. Siguro kinausap ka na rin ni Rubino. Siguro nakapag-decide ka nang siya na lang ang pipiliin mo. Sa bagay, siya naman tong pinakabata at pinakamalambing. Ano ba naman ang laban namin sa bata? Hindi totoo yan, Mela. Ngayon ko lang naramdaman na mali itong pinasok kong relasyon. Ang hirap na may kahati. Ay wait, hindi kahati. Kasi hindi naman patas ang hatian namin dito eh. Lagi na lang lamang si Ruby. Saan ka pupunta, Mela? Magpapahangin muna sa labas. Sasama ka ba sa akin, Jem? Ikaw na munang lumabas, Mela. Kailangan mong magpakalma. Ako na lang nga kakausap dito kay Dindo. Sige, ikaw na bahala kay Dindo. Siguraduhin mo mapapa-oo siya sa usapan natin ha. Kung hindi, tayong dalawa na lang umalis sa kondo na to. Mela! Babalik ako mamaya. Sana pag uwi ko, may desisyon ka na. Ay, ang gulo na, Dindo. Ang gulo na. Wala naman akong ibang gusto kundi maibigay sa inyo tatlo lahat ng kailangan at gusto nyo. Alam naman namin yun. Alam ko yun. Una pa lang napaka-generous mo na sa pagpaprovide sa amin. Lalo na sa akin. Naalala mo pa ba nung tayong dalawa pa lang ang magkasama? Nung nagsisimula pa lang tayo? Oo naman. Ang saya ko noon. Kasi ikaw yung nagbangon sa akin nung time na akala ko hindi na ako makakahanap ng magmamahal at uunawa sa akin. Kasi deserve mo namang mahalin. Binibigay mo lahat ng meron ka sa akin. Kaya nga nung time na kinausap mo ko kung payag akong magsali ng ibang babae sa relasyon natin kasi yun ang pangarap mo, sinuportahan ko pa rin, di ba? Ikaw naman talaga ang simula ng lahat ng to. Kung hindi dahil sa malawak na pag-unawa mo, hindi ako magiging masaya sa piling yung tatlo ni na Mela at Ruby. At masaya rin ako para sa'yo. Kaya lang ang gulo na. Ito pa rin ba ang gusto mo, Dindo? Ngayon, hindi ko na alam. O baka pagsubok lang to at kailangan kong pagdaanan at mag-adjust. Kasi ito yung gusto ko eh. Pero di ba minsan, hindi porkit gusto natin pwede na. Anong ibig mong sabihin? Paano kung hindi para sa iyong polyamory na relasyon? Paano kung dapat pala para sa iisang babae ka lang? Masaya pa rin naman sa isa, di ba? Akala ko ba naiintindihan mo ang pagkatao ko? Ang pagiging polyamorous ko? Naiintindihan ko yan. Buong puso, maniwala ka. Kaya lang sa gulo na nangyayari ngayon, okay ka pa ba ron? Ayaw mo bang subukan sa isa lang? Hindi ko naman kayang bitawan kayong lahat. Mahal ko na kayo eh. Hindi mo kami bibitawan lahat. Paanong… Dalawa lang ang bibitawan mo.
Sina Ruby at Mela. Ako lang itira mo. Kasi di ba ako naman yung una? Ako naman ang nagbukas sa'yo sa mundo ng polyamory. Ako na rin ang magsasara. Ako na lang ang piliing mong mag-isa, Dindo. Ako na lang. Nakatitig lang si Jem sa akin habang pinipilit akong tanggapin ang inaalok niyang monogamy. Yun bang siya lang ang dapat kong piliin? Hindi ako agad nakaimik at mas lalo akong naguluhan. Tama ba ang sinasabi niyang magulo kapag marami? At tama lang ba na siya lang ang piliin ko? Una si Ruby ang nagpupumilit na siya ang piliin ko. Habang si Mela naman, silang dalawa ni Jem ang dapat ko raw piliin at sila nang bahalang maghanap ng ikatlong ipapalit kay Ruby. Si Jem ay palihim naman akong kinausap para sabihin siya ang una sa lahat at siya ang higit na may karapatan sa akin. Nagkagulo na. Walang kahit na anong material na regalo ang pwede kong maibigay sa kanila para magkaayos silang tatlo. Ang tanging regalo na pwede kong ibigay sa kanila marahil ay yung mapagbigyan ko sila sa gusto nila. Pero ang hirap ng hinihiling nila. Hindi ko kayang mamili sa pagitan nilang tatlo. Mahal ko silang tatlo. Patas ang nararamdaman ko para sa kanila at alam ko yon. Yon ang katotohanan. Lagi akong honest sa nararamdaman ko. Pero ng mga oras na yon, hindi ko alam kung kailangan ko na bang magsinungaling sa kanila para hindi na magulo. Paano ko ba maibabalik sa dati ang lahat? Paanong magiging maayos ulit yung samahan nilang tatlo? Kailangan bang hindi na kami sa isang bubong nakatira? Kasi nung gano'n ang setup ay hindi naman nagkaroon ng gulo. O dapat bang may piliin na ako isa sa kanila? Pero ramdam ng puso ko na gusto ko pa rin silang makasama. Pero sila ay gusto nilang mamili na ako at may kailangan na akong bitawan. Ano po bang dapat kong gawin? Sana'y matulungan ninyo ako sa pagdidesisyon. Maraming salamat po sa pag-unawa sa aking sitwasyon at sana ay magawa ninyo akong tulungan sa kinakaharap kong problema. Ang iyong kabarangay forever, Dindo. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.